Magandang araw sa inyo, Tito Val, at sa lahat ng mga sumusubaybay sa Pinoy Mystery Horror. Tawagin niyo na lang akong Dennis, isang simpleng tao na lumaki sa Tagum, Davao City. Ako ay 27 years old na nagtatrabaho bilang isang sales executive sa isang real estate company. Alam niyo naman siguro ang buhay dito sa probinsya. Medyo simple pero kailangan mo magsumikap kung gusto mong makaangat. Ang lugar namin dito sa Davao ay malayo sa ingay at polusyon ng mga mas malalaking lungsod tulad ng Metro Manila. Marami ang mga puno, malinis ang hangin, at masarap ang pakiramdam ng pagiging malapit sa kalikasan. Pero kahit ganito, hindi rin ligtas ang lugar namin sa mga kababalaghan. Sabi nga ng mga matatanda, may mga bagay na minsan ay kinatatakutan ng mga tao pero wala namang malinaw na paliwanag. Lumaki akong may simpleng pangarap ang magkaroon ng mas maayos na buhay para sa akin at sa aking pamilya. Dahil sa hirap ng buhay, maaga akong natutong magsikap. Sa kabataan ko pa lamang, sanay na akong magtinda ng mga kakanin sa palengke at tumulong sa mga gawaing bahay. Kaya naman nang makapagtapos ako ng kolehiyo, todo kahit agad ako sa trabaho. Sa kabutihang palad, napasok ako bilang sales executive. Isang trabahong nagbigay sa akin ng maraming oportunidad, ngunit kasama sa mga oportunidad ay ang pangangailangan magkaroon ng sasakyan para sa aking trabaho. Bilang isang real estate agent, madalas akong pumunta sa iba't ibang lugar para makipagkita sa mga kliyente. Iba-iba ang lugar na pinupuntahan ko. Mula sa mga malalayong barangay sa bundok hanggang sa mga bagong develop na subdivision sa lungsod. Dahil dito, naisip kong kailangan ko ng sariling sasakyan. Alam nyo naman dito sa probinsya, medyo limitado ang mga pampublikong transportasyon. Kung magkukommute ka, aabutin ka ng kalahating araw bago makarating sa destinasyon mo. Kaya naman napagdesisyonan kong maghanap ng second hand na sasakyan para mas mapadali ang trabaho ko. Noong una, kinonsidera ko ang pagbili ng motor, pero naisip ko na mas mainam ang isang sasakyan na may sapat na espasyo. Lalo na't may mga pagkakataon na kailangan kong magdala ng mga kliyente papunta sa mga site. Bukod pa rito, ang Davao City ay kilala sa pabago-bagong panahon. Madalas umulan ng malakas nang hindi inaasahan. Kaya't mas praktikal ang magkaroon ng SUV na may kalakihan at tibay. Nagkataon naman na habang nagbabrowse ako sa social media, may nakita akong SUV na for sale. Sa una pa lang, nagandahan ako sa itsura ng sasakyan. Second hand na siya pero mukhang alaga naman ng dating may-ari. Hindi ko na mapigilan ang sarili kong magtanong-tanong tungkol dito. Kahit may konting kalumaan, binaliwala ko na lang dahil sa murang presyo. Pagkakataon na ito para sa akin, sabi ko sa sarili ko. Hindi ko na iniisip kung bakit ito ibinebenta. Baka kailangan lang ng pera ng may-ari o baka gusto na nilang palitan ng bago. Ganun talaga minsan, kailangan mag-take ng risk. Kaya binili ko ang SUV at agad itong ginamit sa aking trabaho. Wala akong kamalay-malay sa mga mangyayari pagkatapos. Bale, nabili ko ito nung nakaraang taon, bandang Nobyembre. Kahit may konting kalumaan, kumpleto ito sa accessories pero sinubukan ko pa ring tawaran. Nabili ko ito sa halagang 250,000. Mura na, di ba? Ibang-iba ang excitement ko nung una kong i-drive papunta sa bahay namin. Kinabukasan, habang papunta ako sa bahay ng kuya kong pastor para magpa-bless ng sasakyan, napansin ko na parang may amoy na kakaiba sa loob ng SUV. Parang pinaghalong lumang kahoy at amag na hindi ko matukoy kung saan ang gagaling. Baka may naiwan lang na pagkain, sabi ko sa sarili ko, kaya binaliwala ko na lang. Pagdating sa bahay ng kuya ko, agad niya akong sinalubong. "Wow, Dennis, bago ba to? Ang ganda ah," sabi niya. Napatango na lang ako pero sa loob-loob ko, nagtataka pa rin ako sa amoy. Matapos ang blessing,
nagpasya akong bumalik na sa bahay namin sa Davao. Pero hindi pa man ako nakakalayo, biglang kumarap-kurap ang ilaw ng SUV. Napahinto ako sa gilid ng daan para i-check kung anong problema. Nung bumaba ako at chinek ang paligid ng sasakyan, wala naman akong nakitang kakaiba. Sumakay ulit ako at nagpatuloy sa pagmamaneho. Pero habang nagmamaneho ako, parang may biglang sumitsit mula sa likod ng sasakyan. Napalingon ako pero wala naman akong nakita. Baka guni-guni ko lang yun. Bulong ko sa sarili ko habang kinakabahan dahil sa totoo lang, mag-isa lang ako noon ng araw na yon. Pagsapit ng alas 8 ng gabi, nakarating na rin ako sa bahay. Pagkaparada ko ng SUV sa garahe, pakiramdam ko'y para akong binuhusan ng malabig na tubig nang naramdaman ko na parang may nakatingin sa akin mula sa loob ng sasakyan. Sinubukang kong buksan ang likod na pinto para i-check ulit, pero tila hindi ko ito mabuksan. Nagdesisyon na lang ako na maligo bago matulog. Kahit pa nangingilabot ako sa ideya na parang may kakaibang nangyayari. Kinabukasan, habang nasa biyahe ako papunta sa trabaho, naramdaman ko ulit yung kakaibang presensya sa loob ng SUV at sa pagkakataong ito, malinaw kong narinig ang isang mahina at parang umiiyak na boses sa likod. "Help me!" Ang bulong na parang nagmumula sa ilalim ng mga upuan. Napahinto ulit ako sa gilid ng kalsada at agad na binuksan ang likod ng SUV, pero gaya ng inaasahan, wala akong nakita. Mula noon nagsimula nang tumindi ang mga pagpaparamdam. Minsan habang nagdadrive ako pauwi, biglang bumukas ang radyo at may bumubulong na sumasabay sa kanta. Pinakinggan ko itong mabuti pero hindi naman yun maintindihan na nawala rin kalaunan. Isang gabi habang nagdadrive ako pauwi galing sa overtime, naramdaman ko na parang may biglang humawak sa balikat ko mula sa likod. Napakabig ako sa manibela at halos mabangga ako sa poste. Nang huminto ako para huminga ng malalim, biglang namatay ang makina ng SUV. Hindi na ulit ito umandar, kaya't nagpasya ako magpatulong sa mga kalalakihan na nakatambay sa may tindahan para itulak ito papunta sa pinakamalapit na pagawaan. Habang tinutulak nila ang SUV, parang may mabigat na bagay na nagpipilit pigilin ang mga gulong nito. Kinikilabutan ako. Parang wala akong magawa kundi tuloy ang pagmamaneobra sa sasakyan. Pagdating namin sa pagawaan, inabutan ko ng pangmerienda ang mga kalalakihan at nagpasalamat din sila sa akin. Ang pinagtataka ko lang ay tila may sinisipat sila sa backseat ng sasakyan habang nagpapaalam. Binaliwala ko na lang iyon. Agad akong tinulungan ng isang mekaniko na i-check ang sasakyan. Nang buksan niya ang hood, napaatras siya sa nakita. "Sir, may mukhang hindi magandang nangyari dito," sabi niya habang nakatingin sa engine. Hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin, kaya tinanong ko kung ano ang nakita niya. "May mga bakas ng dugo sa loob ng engine," tugon niya. Nalaki ang mga mata ko at hindi ko mapigilang huminga ng malalim. Paano magkakaroon ng dugo doon? Inisip ko lang na may hayop na nakapasok dito at naipit ng umandar ang makina ng sasakyan. Maaaring ito ang pinanggagalingan ng masamang amoy na lagi kong napapansin. Kalaunan, napaandar din ng mekaniko ang sasakyan. Gaya ng mga kalalakihan, sinisipat din ng mekaniko ang backseat ng sasakyan habang ako ay papaalis. Pag-uwi ko, napansin ko na may bakas ng kamay sa loob ng bintana ng sasakyan sa gawin ng likuran ko. Hindi ko matandaan na hinawakan ko ito mula sa loob. At malinaw naman na mas malaki ang mga bakas noon kaysa sa kamay ko. Weird pero deadman na lang ako. Ganun pa man, hindi ko maiwasan na mapaisip sa natuklasan. Hindi na rin ako mapakali mula noon, kaya't nagpasya akong dalhin ang SUV sa isang kilalang albularyo sa kalapit na bayan. Maaaring matawa kayo, dahil sa modernong panahon ngayon ay hindi pa rin nawawala sa paniniwala namin sa mga ganitong bagay. Pagdating ko doon, agad niyang sinabi na may mabigat na espiritu ang nakadikit sa sasakyan.
Ayon sa kanya, ang dating may-ari ng SUV ay isang biktima ng karumal-dumal na krimen. At ang kaluluwa nito ay hindi pa rin matahimik. Tila ginagawang kanlungan ng kaluluwa ang sasakyan. At tila ayaw pa rin itong iwan ng dating may-ari. Nagbigay ng ideya ang albularyo pero hindi niya tinukoy ang eksaktong detalye ng mga nangyari sa dating may-ari ng sasakyan. Kahit sinubukan namin palayasin ang espiritu sa pamamagitan ng dasal at ritual, hindi ito nagtagumpay. Patuloy pa rin ang mga pagpaparamdam at unti-unti nang naapektuhan ng kalusugan ko. Parang may pumipigil sa akin tuwing sinusubukan kong ibenta ang SUV. Laging may nangyayaring aberya o hindi inaasahang pangyari na nagiging dahilan para hindi ito maibenta. Isang araw, napagpasyahan ko na ibalik na lang ang SUV sa pinagbilhan ko. Ngunit nang balikan ko ang address ng nagbenta sa akin, laking gulat ko nang makita kong wala na pala sila doon. Ang sabi ng mga kapitbahay, bigla na lang daw umalis ang pamilya na tila ba nagmamadali. Wala silang iniwang bakas kung saan sila nagpunta. Habang lumilipas ang mga araw, parang unti-unti nang nawawala ang lakas ko. Dati-rati masigla ako at laging handang harapin ang mga hamon sa trabaho. Pero ngayon, para na akong anino ng dati kong sarili. Halos lahat ng nakakakilala sa akin, napansin kong gaano ako namumutla at nanghihina. Pero hindi ko magawang ikwento sa kanila ang totoo. Natatakot akong pagtawanan nila ako. Isang gabi, pakiramdam ko ay hindi ko na kaya. Kaya nagdesisyon ako magpahinga muna at pumunta sa paborito kong lugar, sa Dalampasigan. Dito ako madalas pumunta kapag gusto ko magpahinga at mag-isip. Ang malamig na hangin at hampas ng mga alon, kadalasan nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Pero ngayong gabi, iba ang pakiramdam ko. Pagkaparada ng SUV, malapit sa baybayin, agad kong naamoy ulit ang hindi magandang amoy nito. Pero ngayon, mas matindi, mas masangsang sa ilong. Halos hindi ako makahinga. Gusto kong bumaba ng sasakyan pero parang may pumipigil sa akin. Mabigat ang pakiramdam ko. Parang may mga kamay na hindi nakikita na pumipigil sa akin. Tapos, narinig ko ulit ang iyak. Mahina pero malungkot. Parang nagmamakaawa. Tulungan mo ako, please. May maliwanag na boses, mas desperado. Nanginginig ang mga kamay ko habang hawak ko ang cellphone. Gusto kong tawagan si kuya para humingi ng tulong. Pero bago ko pa naitipa ang numero, biglang kumurap-kurap ang mga ilaw sa loob ng SUV at biglang umandar ang makina ng kusa. Hindi ko na kontrolado ang sasakyan. Bigla na lang itong bumilis patungo sa dagat. Sinusubukan kong kontrolin ng manibela pero hindi ito gumalaw. Para bang buhay ang sasakyan at ito na ang may hawak sa akin. Maya-maya pa naramdaman ko ang malamig na tubig na pumapasok sa loob ng SUV. Mabilis itong napupuno. Pinilit kong buksan ang mga bintana. Sinubukan kong kumawala pero hindi ko magawa. Wala akong ibang naririnig kundi ang iyak na nagmumula sa loob ng sasakyan. Tulungan mo ko, please. Huwag mo akong iwan. Habang lumulubog ang SUV sa dagat, naramdaman ko na nawawalan ako ng lakas. Dito ko naintindihan ang masakit na katotohanan. Hindi yata tulong ang gusto ng espiritu. Gusto pala lang nitong may makasama. Kinabukasan, natagpuan ng mga bantay dagat ang SUV ko. Nakalubog ang kalahati malapit sa Dalampasigan. Himalang buhay pa ako nang matagpuan nila ako pero walang malay tao. Sa kabutihang palad, wala man lamang akong katiting na galos. Iginiit ko sa kanila ang nangyari pero sinabi ng mga otoridad na aksidente lang daw ang nangyari. Pero alam na mga naniniwala sa akin ang totoo. Alam nila ang mga nararanasan ko. Alam nila ang sasakyan na iyon ay may dalang sumpa. Hanggang ngayon nasa akin pa rin ang SUV. Hindi ko na ito ginagamit pero nakaparada pa rin ito sa garahe. Minsan sa kalagitnaan ng gabi, naririnig ko pa rin ang mahinang pag-iyak mula sa loob ng sasakyan. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa mararamdaman ang presensya ng kaluluwang iyon.
Pero isang bagay ang sigurado ako, hindi na agad ako bibili ng second hand na gamit, lalo na ang sasakyan. Sa ngayon ay dito ko muna tatapusin ang kwento ko, Tito Val. Maraming salamat po sa pakikinig. Hindi natin alam kung ano ang mga lihim na nakatago sa mga bagay na pinipili nating bilhin. Kaya't lagi tayong maging maingat. Hanggang sa susunod na kwentuhan mga kamisteryo, at sana ay may napulot kayong aral sa kwentong ito. Hanggang sa muli, paalam!